Guys, dito talaga natin masasabi na napaka-fake news ng mga Duterte supporters. Bakit kanyo mga kaparokya? May nakita po tayong write-ups or tila lathala ng isang Facebook page na kung titingnan po natin ang kanyang account ay sinusuportan niya po nito ang mga Duterte. So yun nga po ang pag-uusapan natin mga kaparokya, yung patungkol sa nakakaasar at very disappointing at sabihin po natin guys ay nakakatawa. Nakakatawa in a sense na negative po kung ating iisipin ang kanilang mga lathala. So, yun nga po mga kaparokya, bago natin talakayin yan, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, bago ko sa inyo ibahagi yung patungkol nga po dito, ay magbibigay nga po muna tayo ng katanungan. Naniniwala po ba kayo na fake news yung ibabahagi ko sa inyong information coming from supporters ng mga Duterte? Kung naniniwala po kayo, type yes, at kung hindi ay type no. Dahil pag type yes, for sure ay against po kayo sa mga Duterte, at pag sinabing no, ay sinusuportahan nyo po ang mga Duterte. So yun nga po mga kaparokya, ayon nga po sa lathala or ulat ng Daily Opinion PH. So isa po itong Duterte supporters na Facebook page at matuturing natin na parang troll. Guys, parang troll po ang nasabing Facebook page na ito. Sapagkat sabi dito guys ay yung 11 senator or yung 11 senators na lumalaban niya po sa korupsyon, yung inilalagay sa tama ang Senado, ay ayon dito, kahiya-hiya daw po ang mga ito. So guys, sa palagay ninyo, nakakahiya po ba ang 11 senators na talagang lumalaban, ipinaglalaban ang karapatan ng mamayang Filipino? Sa palagay ko guys ay mas nakakahiya ang mga senador na nagbe-bend nga po ng law tulad ni Alan Peter Cayetano. Hindi ba mas nakakahiya yung pinilit, yung kudita para palitan ang former Senate President Tito Soto na maganda or paunti-unti na nga pong pinapaganda ang imahe ng Senado buhat ng siya nga po or si Senate President Tito Soto nga po ang naging leader ng Senado. Subalit guys, nung maupo nga po si Senate President Alan Peter Cayetano ay nagkawindang-windang nga po ang Senado. Hindi ba mas nakakaya yun kesa sa lathalang ito ng Daily Opinion PH? Mas nakakaya guys yung pinapasok mo or bukang bibig mo yung Bible verses pero puros kasinungalingan ang iyong ginagawa, ang iyong sinasabi. At mas higit na nakakahiya yung kinupkup mo ang isang senador na itinuturing na pugante ng International Criminal Court. Ginamit pa ang Senado para itago si Bato de la Rosa. Ginamit ang Senado para lalong pumangit ang imahe ng Senado. Mas nakakaya guys yung gumawa ng fake scene, gumawa ng eksena na fake shootout. Nakakaya yun guys dahil nabalita tayo internationally. So humangit po di lang ang Senado, kundi ang buong Pilipinas. Nakakahiya ang mga pinagagawa ng mga senador na ito na ang sariling pang-interes lamang ang kanilang inaatupag. So yun nga po mga kaparokya, buhat ng
si Senate President Alan Peter Cayetano ang naging leader ng Senado. Talagang pinabagsak po nito ang moral ng Senado. Pinabagsak din po nito ang moral ng mga Filipino. Yan ang paniniwala ko. Kung ano-ano na lang po ang mga eksena, ang mga dramang pinagagawa ng majority, di lang po ni Senate President Alan Peter Cayetano, kundi ang mga kasama nito sa mayorya. Ano bang mas nakakaya? Hindi ba yung mga majority senators na halos lahat ay may mga kaso? Bilang lang sa daliri ng kamay yung walang kaso dyan, guys. Si Amy Marcos, na sa palagay ko ay parang nawawala na nga po sa katinuan sapagkat sino ba? Sino bang kapatid? Sino bang kadugo ang sisiraan at i-demolish ang administrasyon ng iyong kapatid? Yan po ay walang iba kundi si Amy Marcos. Kaya dapat guys, para sa akin, iniimbestagahan ang taong yan. Pero hindi magawa ni Pangulong Bongbong Marcos kasi unang-una ay kadugo niya ito. Yun din talaga ang isa sa palagay natin ng iniisip ng administrasyong Bongbong Marcos. Pero sana, kung hindi niya iisipin na kadugo niya ito, kapatid niya ito, sana ay ungkatin kung bakit nagkakaganito ang kanyang kapatid. Baka may tinatago din po si Senadora Amy Marcos na kabalbalan. Kaya ganyan na lang po siya siraan or kaya ganyan niya na lang po siraan ang administrasyon ng kanyang kapatid. Wala pong kapatid, wala pong kadugo, or lalong walang kapatid ang sisiraan at sasaktan mo ang iyong minamahal na kapamilya. Wala pong ganyan, pero si Amy Marcos nagawa po niya. Si Pia Cayetano, syempre, kahit sabihin natin wala po siyang bahid na korupsyon or sabihin natin wala po siyang kaso. Pero dito natin makikita na talagang supportive ito sa kanyang kapatid kahit mali na po ang ginagawa nito. Totoo naman, mali na ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano eh. Pero ang kapatid niya na si Pia Cayetano ay nakakampi or pumapanig siya dito. Ito yung kaibahan guys ni Amy Marcos at Pia Cayetano. Si Pia Cayetano, suporta ang ibinibigay sa kanyang kapatid kahit mali na. Samantalang si Amy Marcos, kahit tama ang ginagawa ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi perfect yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero nakikita natin na talagang nag-e-effort si Pangulong Bongbong Marcos para maging tama, para matuwid ang kakulangan. Di lang po ng palasyo, di lang po ng administrasyon, kundi ang kakulangan ng mga ibang politiko. Ginagawa niyang lahat, pero wala pong perfecto. Hindi niya po kakayanin ang mga bagay-bagay kung hindi po magkakaisa ang Filipino. Higit na magiging maayos ang bansa kung pati ang Pilipino, ang mamamayan ng bansang ito ay magkakaisa. Buklod-buklod po tayo. May Duterte supporters, may Bongbong supporters, may Dilawan, Pinklawan. Buklod-buklod po tayo. Pero majority of us ay talagang pinaglalaban kung ano ang tama. Hindi ba mas nakakaya yung mga politiko na ang sarili lamang interes ang iniisip at inaatupag? So ayon pa dito guys, sa inilathala ng dailyopinion.ph or PH, ay united daw po ang 11 na senators. Yes, united po ang 11 senators na lumalaban sa corruption. They are united to fight corruptions. Dito natin makikita yung buong puso, yung puso nila ay binibigay nila para maging tuwid ang kanilang institusyon. Yes, they are united to oppose the majorities supposed to do, yung mga gustong gawin
ng majority sa kasalukuyan sa Senado, yung online voting, hindi po sila sang-ayon dyan. Kaya talagang pinaglalaban nila yung base sa batas ng Senado kung ano ang nasa rules ng Senate. So, alam nyo mga kaparokya, kapag yan po ay nag-grant, tanging ang mga senador ang hindi makakadalo sa sesyon sa plenary, ang siyang magbe-benefit nito, hindi po ang mamamayang Filipino. Hindi po involved dito ang mamayang Pilipino, kundi ang mga senador na nasasangkot na po sa korupsyon. Pang sariling interes lamang. Kaya tama ang pag-oppose ng mga ito. United. They are united to oppose what majority is supposed to do. Yan po talaga ang totoo. At of course, they are united to bring back the high moral of the Senate. Napakababa na po talaga ng moral ng Senado. Buhat ng pamunuan po ito ni Alan Peter Cayetano. So kaya sino dito ang may kredibilidad at sino ang may dignidad? Hindi ba ang 11 senators na talagang ipinaglalaban ang tama para sa mamayan? Kasi dito guys, sabi ng page na ito ay wala daw kredibilidad at dignidad ang mga senators or ang Senate minority led by Tito Soto. At dito guys, sinasabi na tahimik daw po about sa flood control ang 11 senators. So, sino ang nag-o-oppose kapag meron nga pong session or kapag merong Blue Ribbon Committee na led by Panfilo Lacson? Yan po ay walang iba kundi si Senador Marcoleta na nakakaasar, nakakabwisit. Kung makikita guys, nakakabwisit tignan si Marcoleta, sa totoo lang. Nakakaasar, nakaka-disappoint. Talagang mabibwisit ka po talaga kay Marcoleta. Dahil ano siya, epal. Yun yung nakikita natin sa kanya, napaka-epal niya. At sino bang hindi pumirma sa partial report ng Blue Ribbon Committee about sa flood control? Hindi ba yung mga majority senators? Kaya ang nakakahiya dito ay walang iba kundi ang 13 senators na kinabibilangan nga po ni Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada, Cheese Escudero, Joel Villanueva, of course, kasama yan dahil nasasangkot nga po sa flood control. Kaya hindi po pumirma si Joel Villanueva kung talagang nasa mamayan, kung talagang sa taong bayan ang mga ito, kahit nasasangkot sila sa anomalous flood control, ay pipirma sila. Subalit, minsan naiintindihan natin dahil sangkot na sila. Pero kung talagang para sa bayan sila, kahit nasasangkot sila, ay I think mas kabibilibang ko sila. Kaya itong mga DDS trolls like Daily Opinion PH, ito yung mga page na maituturing natin na trolls. Yung maituturing natin na hindi para sa mamayang Pilipino. Ito yung page na sinusuportahan yung sumira ng ating inang bayan. So kayo guys, ano sa palagay ninyo? Sino ba ang mas nakakahiya? Ang 11 senators o ang 13 senators? Paki-comment naman po kung ano po ang opinion nyo or ang reaction nyo with regard nga po dito.